expecting honesty. Honesty about President Marcos Jr.'s failures sa pag-address ng mga usapin ng bayan. Failure in his corruption drive, failure to address the education crisis, failure to address the economic needs of the people. Kaya ngayon, hindi lang siya unpopular at naghihirap din ang mamamayang Pilipino. Ibalik natin yung usapin sa ano ba yung mga panawagan ng mamamayan. Pagtaas ng sahod, pagbaba ng presyo, lalo ng mga presyo ng batayang bilihin, at syempre yung pagkakaroon ng budget sa mga serbisyong panlipunan gaya ng edukasyon, gaya ng kalusugan, at iba pa. Na kahit siguro, sabi, mas mataas ito last year, hindi rin naman po ramdam. Nandyan pa rin yung classroom backlog, nandyan pa rin yung mga sira-sirang mga buildings ng mga state universities and colleges, at ramdam pa rin ng mga estudyante yung pangailangan nilang mag-drop out. If ako, may grade po akong ibibigay, it will be a failing grade. Sa UP terms, no? 5 po, at hindi na po incomplete dahil nakita na natin no, sa 5 State of the Nation addresses, puro bigong pangako yung binibigay natin ni Pangulong Marcos Jr. sa kabataan. Hindi po ba natin din maituturing na kahit papaano ay accomplishment po yung 85 pesos na nagdagdag sahod po sa mga minimum wage earners dito sa NCR, gayon din po yung pagdedeklara sa atin ng World Bank na upper middle income class? Mga huwad po na mga achievements, quote-unquote, kung yun po ang i-report sa State of the Nation address. Dahil alalahanin po natin, ang panawagan ng ating mga manggagawa ay family living wage, nakabubuhay na sahod. Meron pong panukalang batas na inihain ng Makabayan Bloc para maging 1,200 yan nationwide. Pero may mga ibang grupo ang sabi, basta 200 peso increase across the board, pwede nang we work on with that. Pero hindi pa yun ang nabigay. 85 pesos at sa mga subsequent releases, 60 pesos lang. And in one region lang NCR. Paano naman yung mga ibang mga rehiyon? At paano pa naman syempre yung mas marami na hindi naman matatamasa yung ganitong pagtaas? Hindi po ito tagumpay. Hindi natin ramdam na upper middle income class country tayo bagamat 2 pwesto lang yung inakyat natin sa mundo. Bagkus tayo pa rin ay naghihirap at patuloy na pinapahirap ng mga polisiya ni President Marcos Jr. na hindi inuuna ang mamamayan. Siguro ang gusto kong i-bring up, nandyan yung Pax Silica, medyo mainit-init na usapin dahil nasisiwalat na supposedly AI data centers ito. Development dahil makakapagbigay ng trabaho. Pero ang mga standing concerns natin, mawawasak ang kagubatan na kung saan dapat itatayo ito, madudumihan, no? Magiging toxic yung tubig kung dumaloy ito sa mga data centers na ito. At syempre, tataas din yung singil ng kuryente dahil ito ay makakataas ng konsumo sa buong bansa. Kung ito ang development, it's not even in our terms. It's in the terms of the United States. Let us go back to the priorities of the Philippines, of the Filipino people's development. Sahod itaas, presyo ibaba, at syempre ang mga serbisyo dapat na rin. Yan po yung mga pangunahing concern ng public po, yung idagdagan yung sahod, pababain yung presyo ng mga bilihin. Pero itong issue ng impeachment kay VP Duterte, gusto nyo rin bang marinig sa SONA ni PBBM mamaya? Gusto nating may marinig na pag-address no, sa usapin ng may proseso ng pananagutang nangyayari at may mga iba't ibang pag-derail, pag-delay at even drama involved dito sa proseso ng pananagutan. Dito sa bahagi naman po ng prosecution panel, naninindigan tayo na mabigat yung batayan kung bakit dapat merong impeachment process and trial na mag-proceed sa Senate. Pero kung at every turn ay hindi naiintindihan ng mga mamamayan dahil pinapalabo yung proseso. At syempre may mga iba't ibang objections or arguments na paikot-ikot, tayo din naman ang natatalo dito. Ang talo ay hindi natin alam kung saan napunta yung confidential and intelligence funds worth 612.5 million pesos. At gusto natin mailagay sana sa pagtatayo ng classrooms, 165,000 pesos classrooms yung backlog. Karamihan yan during the term of VP Sara Duterte as Secretary of Department of Education. At ganyan yung mga gusto nating ma-resolve not only in the SONA pero using the people's power no, na pag-uusapan natin, we educate ourselves and syempre, we empower the youth. And siguro baka po gusto ko ibigay yung spotlight saglit kay Ms. Raven Rosales who can talk about what it's like to hold that power pero nire-repress at hinaharas sila for doing so. Go. Hello, I'm Raven, student leader from UST. And actually, yung gusto lang din natin i-share yung call natin sa ating damit, which is Youth Fight Back. Because amidst this corruption, yung nangyayaring katiwalaan sa loob ng government natin,
yung kabataan, lagi siyang nasa forefront ng paglaban. Pero ano ang sagot ng government natin? Nakikipagsabuatan with schools to repress the student. For example, me, I have ongoing case with university for disciplinary action. And at the same time, sa pangbansa, nandyan yung red tagging, illegal arrest. Just for example, kanina, halos 40 plus na kabataan ang nahuli dahil labang humihingi tayo ng hustisya at pananagutan sa Marcos administration. But amidst that, I think yung fuels ng nag-aalab na puso ng kabataan laging nandoon para sa pakikibaka, para sa magandang kinabukasan. At yun yung mensahe natin ngayon sa Zona Limón.